Mga kababayan, maraming problema, maraming hadlang at balakid sa pag-unlad ang ating bansa. Ang ating mga overseas Filipino na nakabase sa Indonesia ay nagnanais na tumulong sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan at direktang kaalaman batay sa kanilang mga insight mula nang sila ay maging overseas Filipinos. Pakinggan po natin ang kanilang pagbabahagi tungkol sa issue ng kuryente at bakit ito ay malaking hadlang sa ating effort para mag-attract ng foreign and domestic investors. Bago ang pagbabahagi, pakinggan natin ang maikling pagpapakilala tungkol sa grupo ng mga Pilipino sa Indonesia. Ang AFOCOM o Alliance of Filipino Overseas Community ay isang legal na organisasyon na itinatag sa Indonesia. Kami ay isang grupo ng mga executive ng mga kumpanya, profesional, tagapagturo at technician na nais tulungan ang ating inang bayan sa Pilipinas. Nananawagan tayo sa ating mga kapwa overseas Filipinos at mga kababayan na tumulong sa pagbuo at pagunlad ng ating bansa. Mga kapwa ko overseas Filipino, kasama ang mga OFW saan sulok man kayo ng mundo. Mga kababayan, magandang gabi, magandang araw, assalamualaikum, greetings of goodwill sa inyong lahat. Kami po ay grupo ng overseas Filipino na nakatira sa Indonesia. Isang karatig bansa at malapit na kapitbahay ng ating bayan. Our organization is called AFOCOM or Alliance of Filipino Overseas Community. This is a legal organization established under the laws of the Republic of Indonesia. Ang tawag po sa akin ng aking mga kasama ay Kuya Rudy, sometimes po Sir Rudy, kaya sa channel na ito, tawagin nyo lang akong Kuya Rudy, Sir. Karamihan sa amin ay matagal na rito sa Indonesia at kami po ay may mga karanasan sa maraming interaksyon namin dito sa Indonesia at sa ating mga karating bansa sa Southeast Asia. Kami po ay nais magbahagi ng aming mga karanasan, ang aming mga aral na tutunan that we have gained over the years since we become overseas Filipinos. Our objective is to widen our views and perspective, and hopefully we can learn and adopt some of the good lessons and experiences that we have gained over the years. Mga kababayan, kami po mga overseas Filipino na nasa Indonesia, nais magbahagi kung bakit walang malawakang burnout sa Indonesia kung ikumpara natin sa Pilipinas. Sa slide na ito, we would like to show a comparison between Indonesia and the Philippines. There are basically three functions in the supply chain of electricity. Number one ay ang production or mga power plants na nagproproduce ng power or electricity. Number two ay ang transmission. Ito po ay ang electric grid or interconnected network of electricity delivery facilities. Number three ay ang distribution, yung mismong naghatid ng electricity sa ating mga kabahayan, mga opisina, factory, and other business establishments. Sa slides na ito, sa Indonesia makikita natin na isa lang ang may responsibilidad end-to-end sa lahat ng functions na nasa supply chain. From production, transmission, and distribution, only PLN or Perusahaan Listrik Negara or the National Electric Company ang may responsibilidad. True, meron IPP or Independent Power Producer na may power supply contract with the National Electric Company. But the dominant provider is still the National Electric Company. Yung mga independent power producer ay kontrolado ng PLN. Kaya kung walang supply ng kuryente, kung may problema sa grid, sa mga koneksyon sa ating mga kabahayan, opisina, pabrika, iisa lamang ang dapat managot. At ang may supervision sa PLN as a government-owned, managed, and controlled entity is the Ministry of Energy and Mineral Resources. Kung ikumpara natin sa Pilipinas, ang dami ng mga players sa value chain ng electricity. Nandyan
ang Department of Energy, ERC or Energy Regulatory Commission, meron ding Transco. The power producer in the Philippines ay generally private companies such as the like of Abuites, San Miguel at iba pa. Tapos yung NGCP ay ang operator ng electric grid or responsible for the transmission function. Tapos ang distributor na nagdadala ng electricity sa ating mga kabahayan ay ang ating mga regional electric cooperatives. Kung mayroong problema sa electricity, kagayong nangyari sa Panay and Guimaras just recently, then it is difficult to pinpoint kung ano ang totoong problema at ang totoong responsible. Sa nakita natin sa Senate hearing, it appears na lahat may kanya-kanyang version of the story. Sa pangkalahatan, from Sabang to Merauke, this is a common characterization of the end-to-end of Indonesia, which is roughly in the Philippines is similar to from Batanes to Tawi-Tawi. Only one is serving the people on the electricity need, that is PLN or the National Electric Company for Indonesia. Subalit sa Philippines, the players are many, especially down to electric cooperatives na may halos lahat ng probinsya ay may sariling electric cooperative. The structural system in the Philippines is complex. Batay sa kalaman ng aming mga members who are in the field of business and management, power supply security and stability is a key consideration to invest into the country. When compared to our ASEAN neighbors, our power security has been an issue for a very long time. Kaya ang mga investors have reservations to invest or not to invest in the Philippines. In summary, kung makikita natin, Indonesia adopts nationalization for the electricity or power security, while Philippines adopts privatization for one reason or another. Is this worth a deep strategic thinking going forward, and especially for the long term? We believe so, of this paramount importance. In Indonesia, the fundamental principle is that strategic industries, such as those that affect all and or the vast majority of its people, the government takes a direct charge in this industry. That is why the government takes charge in ensuring that this basic need of power and electricity, which are identical to food and water, to each and every one, must be directly owned, managed, and controlled by the state. Mga kababayan, hopefully sa pagbabahagi namin ito, meron tayong reflection bilang isang bansa, one people. Bilang isang bayan, one nation. If you have comments and suggestions for upcoming sharing, paki-comment sa comment section. We will try to develop something sa susunod naming pagbabahagi. Nananawagan po kami sa aming kapwa overseas Filipino, mga OFW, saan sulok man kayo sa mundo. Magsama-sama tayo, magbubuklod-buklod tayo para sulong ang ating nation building. Para sa ating mga anak, sa ating mga apo, susunod pang henerasyon.